Magkanta kayong bayong kanta king Ginu, magkanta ka king Ginu o meto yatu. Magkanta kayo king Ginu at puryanye, ibalitayo aldoldo ing pamagligtas na kaya katamo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na nasa langit, tunay nga po na napakaganda ng umagang ito. Nawa Panginoon, Ikaw ay pumagitna sa amin upang ang mensahe ng kaligtasan ng aming maririnig ay aming isa puso at isa buhay sa araw-araw. Nawa itong darating na Kapaskuhan ay maghandog sa amin ng kapayapaan at tunay na pagmamahal sa bawat isa-isa. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May akola kay batdang dimdam ing panabili na ningari, kabang ing batuin ing mismong batuin ay ikit daking aslagan. Minuna ni naman karela ang kaking mirasya, at tinok ng tulid na ning lugal na kabilyaning anak. May tula lang emunano ding mga biyasa, panakit daking batuin. Kilub daking baled, disnanday nga naking siping ng Mariyang Imana. Siniklawod laking harapana at simbande, kay ba't biklad dalaring regalong daralada, at dininandeng ginto, insenso at mira. May yawos sing karelang pansin king kapamilatan ning meto nga paninap, king Ella magbalik pa kang Herodes. Inyame naliwalang dalan ding mga biyasa, king pamagbalik da king karelang bansa. Maya paabak po kay katamungan. Good morning po. Oy ning
Taulingaldo maliban ketang Pasko ne po. O ining taulingaldo ning kakatamong simbang ganingaldo ninupureng may kakumpleto manibat 16 hanggang eni. Magtasla pong gamat. Wow, karakal na. Ating manayang regalo kaya kayo pota. Kaya kayo mawawala ne po. At kaya kayo malungkot. Detang may kakumpleto kaya kakatamong simbang ganingaldo. Ating kayong chance medenan stab karetang kakatamong pamye potang bengi nung mag-attend kayo king evangelistic night ne po at yung kakatamong tagapagsalita po tambengi king kakatang evangelistic night Reverend Chaplain D.S. Francis Pajardo ne po. So maulagay ni makanano yung maulaga kakatamong simbang ganingaldo sana yung balang metong po makatago niya po tambengi alas 6 po amikit-ikit tamong pasibayo kening templo na ning Dios. At welcome kang kapatada Nancy Galang from Hawaii. Nukar niya po'y kapatada Nancy. Tayo po. Layo. Ita. Welcome po at matula kami kaya bera ka. Kaya nga liwa pong announcements, kaya tamo pong lay leader. Good morning po. May puriya po yung ginungening kay Bakan ne po. So agrit ayatuyo no po deng siping yot king kagulutan. At wantala pong good morning. Pota kasiping yung mika birthday ne pala kaya wedding anniversary ne po. Let's greet happy birthday ka rin mika birthday ngening Aldo. Maribel Galang, Isaac Jan Magtanong, Anita Ke, Lucina Santos, and Enrico Evaristo. Wedding anniversary po ngening Aldo, Kari, Ronald and Janet Ramos. Salamat po karing pamilyang Menimuna ngening Kayabakan under the coordinators Attorney Lorna D., Alona Banyaga, and Marites Manyala. Salamat mo naman, pasalamatan tala mo naman po king matagumpeng Christmas program, daring anak na po ne po, ding mig-attend po 117, lapuring may pamyeng gift packs, karing kaya katanganak, palakpakan tampo ito ne. At salamat po karing kayo nakantamong mig-volunteer 17, ne po. At karing migdagdag panregalo karing anak ang Pastora Mencio. Dahil pong salamat. And in first night tamo po simbang ganingaldo atin tampong 170 pastor. 170 ali late, ne po. Pero yung attendees tamo 260 la. So 170 first day. At as of yesterday, atintang 87, may kapit nala po. And yes, atinta mo pong 33% perfect attendance karing hanggang sisimba. Ne, so mayakit po kanya nung ninureng may ka perfect po. Ding alumni ning Simbang Ganingaldo 2024, ne po. At ding pamilyang manimuna bukas, ay pota, happy na po paling tauling simbang bengi po or Ganingaldo ini. So deng manimuna pong pamilya pota, 24 families under coordinators Nancy Magtanong, Remedios Ramos, and Telma Valencia. Deng pamilyang Gloria Galora, Carol Galora, Ibay, Fred Santos, Roy Santos,
Abel Santos, Al Santos, Pising Santos, Manyalak, Paule, Kalinggo, Adelaida Magtanong, Nancy Magtanong, Marquez, Tayag, Amio, Junior Ramos, Hubert Ramos, Oliver Valencia, Joel Valencia, Sunga, Gamboa, Acuña, and Panis. At King Pasko sa Nayon po, bukas po evangelistic night, kalupan ng sinabi ng pastor, 6 p.m. So panga 7 p.m. ya po yung Pasko sa Nayon tamo. Then lay organization magpresent la po at Mika Award Best in Costume and Best in Presentation. No secular songs at maximum 3 minutes. So tintampong paraffol, karen pong meka ding alumni ning Simbang Ganingaldo 2024 at makanyan mo naman ding mag-attend mismo bukas. Ay potang bengi 6 p.m. Kenny po ne evangelistic night. At atinta mo pong makaprepare din pong sobritang my birthday gift to Jesus. At pwede na kayo pong kumatsula po keng katang pasbul po ka rin ne po. Then i-offer mo keng December 25 Pasko, 4:30 a.m. At ding kaya nakan po, ang si Aida, December 26 to 28, King Tagaytay. Tama? Tagaytay Mission Camp ya po, ing si Aida po rin kaya katang kaya nakan ne po. At ding may kapag pre-reg po, apulula. At may kapag down la pa mo po. So, di ating kagiwan may yaws pong suporta, karing kaya katangkay na king registration, 3,000 niya po kasi. So, may kapag down la pa mo pong 1,000. So, malyaring makasaw po karing kaya katangkay na kan po. Bayang matugunan ng karelang registration at 3,000. So, December 26, ning Ganingaldo, mamakono po Kenny, at muli lang December 28, ning Gat Panapon. Reta po rin mapilang announcement. Dakal pong salamat. Manalangin tayo po. Most gracious Heavenly Father, we praise you, we thank you, we glorify and honor your name. Kaniti pong kayabakan, O Lord, oreni rin kaya kaming puso makabuklatla, bant kanita palubanda ka, uling ating room para kaya ka. Salamat ka rin, mapila na yaldo at kaya kami at pamanin Simbang Ganingaldo. Ito yung kawalungaldo. Meging mabayat kaya kami. Yung pamamunta, kaya kaya kang banal na templo. Salamat, Gino, kaya kang aldo, baitan. Makasadya yung balang metong at metong tanggapan da ka. I-praise da ka, pasalamatan da ka. Salamat kimbi, apik kalub mo. Salamat king kalakasan. Salamat ka rin provisions every day. Ipagkalob mo ka rin balang metong at metong kaya kami. Kalaguna Gino, niting kayabakan. May gising kami. Makasadya, makanita, lung kami king kaya kan templo. May biyabi kami. Magpuri, magpasalamat. Uling at suka, kimbalang metong, kimpusura kimbalang metong, at metong kaya kami. Ya kami kinong Diyos, salamat kimbi. Salamat, ka magkulang. Karing kaya kaming biye. Palagi kang atyo, balang pinandit, balang oras, at balang panahon namin kaya kaming biye. Ito, kaya kaming panaligin. Yan ang kaurasan, lalapit ko lang, kaya kaming workers,
ding presidents, daring organization, at ikengan, ding membro na ng PUMC, manano sanang lukuban mo kami, O Lord, kaya kayo pong banal na Espiritu, ban kanita, impami kakalugod, pamisasan metong, miral, karimbalang metong. Salamat ka rin kaya kaming workers. Tutok na. Ban kanita, ipabalita rin, kaya kang maya pabalita. Salamat ka rin mensahe, ka rin mapila na ganing Aldo. Yes, Lord. May buklat la rin kaya kaming puso. Nung nano'y kabaldugan ng Pasko, karing kaya kaming biye. Salamat ka rin mensahe, salamat ka rin dalit. Dalit na ng Pasko, abibiyak kasi radwan, karing kaya kaming biye. Lalapit kaya kaming bansa, yung bansang Pilipinas. Dakaling sigalot, dakaling yayaliwang problema, dapat ginong. Asahan ni King maglibutat ka, so there will be peace, kapayapan, karimbalang citizen o balang Filipino citizen. Makayan mo naman kaya kaming komunidad. Yan naman Diyos, ding mamahala, ding barangay officials. Manbat king barangay officials down to the security, kaya kanang panuanan at ingatan. Dakalabake, dapat may pasalamatan yun. Ding masakit, agagana kamila, di nga tsuk yung hospital, di nga tsuk ka rin kailangan pibali-bali. Yun naman Diyos, sa plusan mula ka rin kaya kayong mapamakalulong gamat, baka nito indingwanan ng Pasko karelang panandaman. Apisan nyo po, yun naman Diyos, ban kalupa mi panandaman dahil nung nanong kabaldugan na ng Pasko dinatang ko. Bang kanita ginong Diyos, dinan mong saya, dinan mong peace, kapayapan, karing karelang biye. Ang kakinakahimila naman, di kaya kaming anak, di kaya kaming kamag-anak, kakaluguran na at yung alibang bansa. Yes, Lord, magpakasakit la. Di na yula para king karelang pamilya. Paano naman tangyan ng oras na ning kaeldawanan ng Pasko, malawot la karing karelang pamilya. O Lord, comfort you la. Di na nyo lang kasiguraduan, di na nyo ang tula. In spite na makalawot la, panandamanda na into na Pasko, at yung ilubdar, at yung puso na ning tao. Lord, takaling kaya kami kailangan at ikabalo mo. Na anuman kaya kami kakulangan, gilinisan mo kami, O Lord. Baka nita maging karapat dapat kami, kaya kami harapan, kaya kang anak at tinipod, ang mensahero, ang beking mensahe na ning be, kaya kayang panuanan, baka nita, Lord, ito pong mensahe nga iti, mag-obraya, panandaman niya, karing kaya kaming be, at iti, i-apply nila, kaya kaming be, king Aldoldo, pasibayo, Lord, kaya kayong sablang kapurian pong kapasalamatan, ito pong sabla at banmit, aligan tanggapan, alang-alang kang Heso Kristo, o kaya kaming Ginoo at mga apos. Amen. Malawos kaki lupuso, give God in my heart.
Masubayo kay kaming Diyos, dakala salamat, kareng kanwanan at tugtog mo, king pibale-bale daring balang metong. Oreni kay kaming Diyos, daring dake, daring kanwanan na pegkalob mo. Manano sana magamit lareni ba kanita, lalo ya pang sumulong ing kay kang iglesia, emo king lugar ay tinong pa naman nung nula miras deng bitis daring kay kang anak, mi pasyagya, ing maya pabalita. At panalang ko, na mapalyari ka rin balang metong kikarelang pibale-bale, ing kanwanan, apay nga ako mo ka rin balang metong. Iting ka na akong panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen. Manatili tapong makatalakad kabang mababasaya ing banal na kasulatan. Amayakit king Ebanghelyo ng Jesus agpangkang San Juan, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 8. Nga na ni makasulat, ana mayaldo ba yung pesta na ning pamaglagpus. Mintay Jesus king Betania, ing balen ng Lazaro, ape pasublia ng mebie. Pigsadya deng apunan ka rin. Sinaw piyang magsilbi i Marta, at metong ngay Lazaro karing kasulo ng Jesus king lamesa. I Maria naman kinang wayang kapit ng litrong mal, apabanglong purong nardo, kiskusane bitis Jesus, at pinulis na ladeti king buwak na. Sinalingalngal ing banglo king kabilugan na bale, o na ing Judas Iscariote, ing metong karingalagad ng Jesus, itang magtaksil kaya. Sinabi na, bakit may pisaling at lungdalan na sa laping pilak? Iting pabanglo at may pamyela sa dingabli karing pakakalulo. Sinabi na iti uling atinyang malasakit, atinyang malasakit karing pakakalulo, nune uling mapanakoya, yaing tesorero da at kukupit ya, karing sa laping ingatana. Unay nga ng Jesus, eye pakialaman, baburian niya yung daptan na iti, para kingaldo na ning kanakong pangakutkot, kaya beyula kabang panahon ding pakakalulo, o ning kabang panahon, ing kayabe yuko. May panwanan tamo, karing amanong may basa. Isadya tala po rin kaya katampuso at panandam at pakiramdam king masadyang dalit.
Potang dirim lanay tsup na ning angin, potang saslag noring puso ning tao, potang gana kaing kulening yatu, talu mong balong at tsunaing Pasko. Kalaming Pasko, kalaming Diyos, kalaming banwa, parating tao, kalaming Pasko, baitin yatu, kalaming tuna, kalaming Taring tao, potang sasundang gawan dong panyarul, potang tinok nanging balang sigalut, balo mong balong at sunaing Pasko. Salamat po kitang masadyang dalit. Ang ating pong guest preacher ngayong umaga ay isang district superintendent sa Bataan. At kapag sinabing Bataan District, kasama na po yung Zambales doon. Na po. At siya ay nagtapos sa Wesleyan University, Philippines ng Bachelor of Arts in Major in Theology. Na po. At Academic Excellence Awardee by the Department of Arts and Sciences. At siya naman po ay nagtapos sa Union Theological Seminary ng Master of Divinity. Graduated with honor. Member of Theology Club and the singing group Voices of Mission. So, kailangan pala mag-solo kayo mamaya. Yes, kakanta kayo. Okay. At mga kapatid, siya rin ay dumalo sa ating mga conferences noong 2008 sa Fort Worth, Texas, USA. Ganun din 2012 sa Tampa, Florida, USA. At principal delegate ng ating conference sa Charlotte, North Carolina. Ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay si Reverend D.S. Merlindo M. de los Reyes. Dakal pong salamat sa pagpapakilala. Ako po ay hindi bihasa sa pagsasalita ng Kapampangan, bagamat ako po ay lahing Kapampangan. Mga Lindan po ang aking middle initial, mga taga Sasmuan, Pampanga.
yung pong aking mga kamag-anak. Baka po meron dito mga taga-Sasmuan, mga nag-aasikaso po sila ng mga palaisdaan. Yan po ang mga kamag-anak namin dito. Although, baka hindi ko na po sila rin kilala sapagkat mga bagong henerasyon na po kami na mga Lindan de los Reyes. Ayan, sa side po ng aking magulang. Although, kahit papano nakakaintindi ako ng Kapampangan, hindi po ako makapagsalita ng Kapampangan. At ako po'y lumaki sa Orani. Bataan, ang home church ko po is Orani. At doon po ako pinanday at nahubog. Doon din po sa binasang resume ko po kanina, ako po ay part ng Voices of Mission na kasama po ni DSJC sa Iowa, saka po sa Seattle, Washington po nung kami po ay nagkaroon ng concert tour at cross-cultural exposure. Bahagi po ng aming internship program ng Union Theological Seminary. Kasama ko po dito si Homer Cabuso, si D.S. Jesril, ayan po ang mga kasama ko. Saka si D.S. Ricky. Ito po yung ikatlong pagkakataon na makasama po ako, makapunta po dito sa Pulong Maslet. Nung po isa pa lamang ang West Middle Philippines Annual Conference, nakasama po namin ang Pampanga, yung lumang kapilya pa po ninyo. Kumanta po kami dito nila Jesril, JC, saka po ni D.S. Ricky, saka po ni Homer Cabuso noon, nung annual conference dito. Lumang kapilya pa po, hindi pa po ganito kaganda. Sabi ko kay attorney, wow, para ako nasa US. Ganda po ng inyong kapilya at yung inyong pong stained glass, saka po yung cross. Talagang ang impact po sa aming mga pastor is napaka-yaman at napakalalim. Pinasasalamatan ko rin yung hospitality po nila attorney. Kagabi, doon po kami tumuloy sa kanila para po makapagpahinga sapagkat alam ko po na ang araw ng linggo sa mga pastor at sa ating iglesia, napaka-busy po nito. Actually, kagabi dumating ako, may gawain pa ang church na ito. Pinapalakpakan po natin yung ating mga manggagawa. Sabi ko kanina kay pastor, may assistant ka dito? Wala po. Naku, ang dami mong gawain, ang laki ng simbahan mo. Buwis buhay ba? Hindi naman, sabi niya. Oo, kasi kita po natin yung kakulangan ng mga manggagawa po natin sa ating pong mga simbahan. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat binibigyan kami ng lakas, kakayanan at talino para po pangunahan even yung mga biggest churches na katulad po nito. It was my first time na makapagsalita outside my district at sa isang napakalaking simbahan katulad po nito. Kaya kanina medyo tensyonado po ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Kagabi, bago kami matulog ng anak ko, nagpipray na ako. Pagkagising ko ng alas 3, nagpipray uli ako, Lord, magsasalita ako sa kanila. Sana po yung language barrier namin o dialect barrier namin ay mapunan ng kapangyarihan ng inyong mga salita na maririnig sa umagang ito. Okay po ba kayo na 15 minutes lang ako magsisermon? Plus 1 hour. Okay po yan sa inyo? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. At pwede po bang i-plus natin ang pinakamatamis nating ngiti sa ating mga katabi at batiin po natin sila ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Baka kayo pa lamang po ang first time na bumati sa kanila ng maligayang Pasko. At kahit po taga dito po tayo, marahil unang pagkakataon na makatabi niyo po sila sa upuan. Umasa po ako na wala pong nakatitulong mga upuan dito. Attorney. Kasi po dun sa destino ko, alam ko po kung kanino yung mga titulo yung mga upuan. Kaya pagka wala sila, alam ko kung sino yung absent. Nakakatulong din naman po. Positive ang pagtanaw namin doon. Kasi nakatutulong sa amin kung sino yung wala, ito yung nililista namin para po pasyalan at dakuan at ipanalangin at alamin anong dahilan kung bakit po sila hindi nakadalo. Ayan, kaya napakagandang bagay po. Huwag po nating tingnan na negatibo po ito. Sumandali po tayong manalangin. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord. Sa umagang ito, naniniwala po akong mangungusap kayo. Gamitin ninyo ang iyong abang alipin, Panginoon. Ang aking mga labi, hipuin po ninyo ito. At pawang pagpapala at biyaya ng iyong mga salita
ang dumatal na pagkain at kalakasan ng espiritu ng bawat isang naririto. Ako po, Panginoon, na naniniwala na sila'y pagal sa buong maghapon at sa buong maghapong ito, darako sila sa kanilang mga tungkulin. Kailangan nila, Panginoon, ng inspirasyon buhat sa inyo. At mapalad po ang bawat isa na dumako upang unahing pakinggan ang iyong mga salita na dadaloy sa pamamagitan ng iyong abang alipin. Alang-alang kay Kristo, ang lahat ay magwika ng Amen. Amen. Napakaganda po ng inyong tema, kahulugan ng Pasko ayon kay Juan. At yung subteam po ninyo is regalo para kay Jesus. At ang title po ng aking mensahe sa umagang ito, sa tulong po na ating text is Give God the Best. Ibigay natin sa Diyos yung pinakamabuti. Ibigay natin sa Diyos yung pinaka-the best. Madalas nating naririnig at nababasa ang mga katagang ito marahil sa mga mall o sa mga tahanan po natin or sa mga artikulo na mababasa natin sa social media. Ang sabi doon, Christmas is a season of giving. Tama po ba? Narinig natin ito. Tis the season of giving. Ayan. Kaya excited ang bawat isa sapagat ito yung panahon na nadarama natin na nagiging masagana at magaang ang buhay ng tao. Napapansin po ba ninyo yon? Kapag ka-Disyembre, nakangiti ang tao. But what gifts truly honored Jesus? Marahil tinatanong natin na sa panahon na ganito na ang tao is nagiging mapagbigay, ano nga ba yung tunay na halaga ng tinatawag nating kaloob na magbibigay ng karangalan sa ating pong Panginoong Hesukristo? Sa John chapter 12 verses 1 hanggang 8, yung Mary's extravagant gift to Jesus teaches us about the essence of Christmas. Nung binigay ang tema na ito at ang mga talata, sabi ko, Pasko ang tatalakayin ko, pero parang pangmahal na araw ito yata ka kung talata. Kinonfirm ko kay attorney, ito po talaga. Sabi niya, yes, meron kaming tema. Wow, sabi ko, sa bagay, graduate kami ni D.S. Jezreel ng seminaryo ng UTS. Paano namin i-relate ito sa espiritu ng Kapaskuhan? Ano nga ba itong kaloob na ito? Bakit niya ito ipinagkaloob? Si Maria sa ating Panginoon. What is it about the gift? Marahil na itatanong natin, at kung kayong tumatanggap, marahil magtatanong kayo, why me? Bakit ako? Bakit ako kinakailangang pagkalooban? Bakit ka nagkakaloob? Ano ba mayroon sa kaloob na ito na regalo para sa ating pong Panginoong Hesukristo? Una, makita natin that it is a gift of love. Ito po ay isang kaloob, puno at puspos ng pag-ibig. Ang pagbubuhos ng mamahaling pabangos sa paa ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal at pagpapasalamat sa ginawa ni Jesus para sa kanyang kapatid. Kung mababasa po natin sa chapter 11 ay binuhay ng ating Panginoon ang kanyang kapatid na si Lazaro. At ito yung isang pagkakataon na muli na dumako ang ating Panginoong Jesucristo at pumunta doon sa dako ng Betania, 6 na araw bago yung pista ng Paskwa. Regular na pumupunta si Jesus. Bahagi ng kanyang ministeryo ay hindi lamang sa mga taong hindi niya kilala, kundi maging dun sa kanyang mga kaibigan. Sa malapit sa kanyang puso at sa kanyang buhay, bahagi ng kanyang buhay, pinapasyalan ni Jesus. Ako naniniwala ako kayo, dinadalaw kayo ng Diyos. Kasi malapit kayo sa puso niya. Mahal kayo ng Panginoon. Kaya huwag nating isipin na hindi yata dumadako ang Panginoon sa aming tahanan. At marahil sa pagpunta niya sa Betania, 6 na araw ang pista ng Paskwa. Ito ay lumalarawan din sa kanilang tinatawag na hospitality sapagkat isang hapunan ang inihanda sa kaniya sa dakong iyon. Pero ang sentro ng kwento ay hindi po yung hapunan.
Ang sentro ng mga talata ay hindi po yung kwentuhan ni Jesus habang sila'y nasa hapunan ni Lazaro, kundi ang sentro ng kwento sa mga talatang ating pinagbubulay-bulayan ay ang pagbubuhos ng mamahaling pabango nitong si Maria sa paa ni Jesus. Ito yung pumukaw, ito yung nanatili sa isipan ng sumulat ng aklat ni Juan. Gaano kahalaga ito para sa kanila? Well, sa ating mga Pilipino, sa gabi na ating paglalakbay, makikita natin na puro restaurant ang mga ginagawang mga businesses ngayon. Karinderya, restaurant, kapihan, ano pa, milktihan, ano pa po, siomayan, shamji, yan po yung kaliwat kanan makikita po ninyo, napakarami talagang ino-offer sa atin ito. Pero bakit hindi yun ang naging sentro? At ang naging sentro ay ang pagbubuhos ng pabango ni Maria sa paa ni Jesus. At pagkatapos ay pinunasan ng kanyang buhok ito. Bakit hindi yung kanyang damit? Bakit hindi siya kumuha ng tuwalya katulad ng ginawa ng Panginoon sa paghuhugas ng paa sa kanyang mga alagad? Mga katanungan na marahil bumahabagabag sa isipan natin, bakit yung buhok niya? Isang paglilingkod marahil na para sa akin ay napakahirap tumbasan. Kakaiba sa lahat. Marahil para sa kanila bilang mga Hudyo, it was the first time o kaya very open na makikita nila na ang isang babae ang kanyang gagamiting paglilingkod ay ang pagbubuhos ng alabaster of oil and then pupunasan ng kanyang buhok. Meron na po bang gumawa sa atin nito? Ano po ang nais niyang sabihin? It was a very unique service for the Lord. Kaya tayo po, minsan sa ating iglesia, may sinasabi tayo, revelation ka kapatid, sapagkat yung ginagawa mo sa Panginoon, kakaiba. Hindi pa ito nagagawa ng sino man. Kakaibang paglilingkod. Marahil hindi napapansin, hindi nakikita, hindi sikat, pero ginagawa mo ito para sa Kanya. Hello. Hindi ko kayo kilalang lahat, pero naniniwala akong may gumagawa ng paglilingkod sa Diyos na nakikita niya, very unique. At para sa Panginoon at sa sumulat ito yung sentro ng kanyang paglilingkod sa Diyos. According to biblical hermeneutics, sabi po doon, it was an act of humility. Ng kababaang loob. Jewish women, sabi po niya, seldom ever did this. Ang mga Hudyong babae, hindi nila ginagawa ito. Para sa kanila kasi, yung paa, marumi, gross, dirty. At ayaw nating hawakan yung paa. Sapagkat marumi, natatandaan ninyo, ang Panginoong Hesukristo, even yung kanyang mga alagad, hinugasan niya yung pinakamaruming bahagi ng katawan ng tao, ng kanyang mga alagad, ang paa. At nung panahon na yon, ang paghuhugas ng paa, ginagamitan ng tubig, pero ito kakaiba, langis. Pero sa Middle East, mas mahal yata yung tubig kaysa sa langis. Pero dito po, napakahalaga nito. Alam niyo po, sa aking pagbabasa at pag-aaral sa tradisyong Hudyo, yung pong mga aliping henti lamang yung naguhugas ng paa ng kanilang Panginoon. Hindi ho ito ginagawa ng mga aliping Hudyo. Pagka-alipin ka at Hudyo ka, hindi ka naguhugas ng paa ng Panginoon mo. Kapag ka-hentil kang alipin, ikaw yung maghuhugas ng paa ng Panginoon mo. But Mary did this extraordinary anointing ng paa ng Panginoon. Isa siyang Hudyo, pero ginawa niya yung pinakamababang
ginagawa ng isang alipin para sa kanyang Panginoon. Wow! But for Mary bilang isang Jewish woman, she did it on purpose. Ginawa niya ito ng may layunin. Ginawa niya ito intentionally with joy in her heart. Makita natin yung kagalakan niya at hindi niya inalintana kung gaano ba kahalaga yung langis na ibubuhos niya sa paa ng ating pong Panginoon. Sabi po dun sa mga talata, aabot yung nardong langis na ito sa halos 300 denaryo ayon po sa ibang account ng banal na kasulatan. Sa ating pong buhay, our offerings tells more how intentional we are in loving God. Amen po ba doon? Our offerings tells more how intentional we are in loving God. Sa pamamagitan ng mga binibigay natin sa Diyos, ng mga kaloob natin, ng mga paglilingkod natin, pinapakita natin kung gaano natin sinasadya ang pagmamahal natin sa Diyos. Amen po ba doon? Ang pagmamahal talagang sinasadya ho yan. Hindi po aksidenteng minahalang natin ang Diyos. Sadyain nating mahal ang Panginoon. Kapag para sa Diyos, kaya nating ibigay ang the best. Amen po ba doon? Kapag para sa Diyos, kaya nating ibigay ang lahat. Kapag para sa Diyos, kaya nating ibigay even ang ating pong buhay. Mahalagang oras, mahalagang panahon, mahalagang paglilingkod natin sa Kanya. Alam ko, busy po kayo. May mga trabaho po kayo. Pero bakit ibinibigay niyo sa Diyos ang oras na ito? Kasi intentionally, hindi lamang po duty ninyong sumimba ng madaling araw, kundi para ipahayag ninyo ang oras na ito ay sa Diyos. Kakatagpuin ko siya, kakausapin ko siya, mananalangin ako sa Kanya, sasamba ako sa Kanya, maglilingkod ako sa Kanya, magkakaloob ako sa Kanya. Binibigay po natin ito sa Kanya. Ikalawa, our offerings tells more how devoted we are in worshiping God. Nagpapakita kung gaano tayo kadeboto sa ating pagsamba sa Diyos, gaano tayo kapassionate. Hindi ko alam paano dito kapag may praise and worship po kayo mamayang gabi. Sana nandito ako, mapanood ko kung gaano kayo kapassionate mag-worship kay Lord. Nakataas ba ang kamay natin? Isang kamay? Dalawang kamay? Lumuluha ba tayo? Nananalangin? Sumisigaw ba tayo sa Kanya? Paano natin ina-express ito? Sa Diyos, yung ating pong passion, yung ating pong devotion sa Kanya, kapahayagan ng ating pong pagsamba. Ang kasaysayan po ng unang Pasko, mga kapatid, makikita natin kung gaano po ka-intentional yung 3 pantas para hanapin ang Mesyas na isisilang sa pasabsaban. Sapagkat ang ayon po sa kanila, nung nakipag-usap sila, we have come to worship Him, not just to search for Him. Hindi lamang namin siya hinahanap ayon doon sa sinabi at sa pag-aaral ng mga astrologo na ito. At doon sa gabay ng tala, kundi hinahanap namin siya para siya isambahin. Kami rin ay makasamba sa Kanya. Intentional sila, mga kapatid, sa kanilang ginagawa na ito. Hindi po nagkataon lang nasasamba sila. At intentional din po sila sa pagkakaloob nila ng kanilang mga handog sa Diyos. Acknowledging Jesus as the prophesied King and Messiah. Ano-ano po yung kanyang inihandog? Gold, frankincense, saka isang mira. 3 elementong napakahalaga ng panahon na yon. Well, sabihin natin, kaya nila yon. Pero ang layunin doon, nais ko ipakita, how intentional they are.
na pagsasamba sila, meron silang dadalahin. Galing sila from afar. Galing sila sa malayo. Pero dadalhin nila ito sa harapan pa ng ating pong Panginoon. Ang katulad ng sinisimbolo ng kaloob ng tatlong pantas, marami ang naniniwala ng pagkakaloob ni Maria sa Panginoon is an extraordinary costly act of worship and a symbol of Jesus' identity as the Messiah King. Ang gawain ito ay nagpapahiwatig ng paglilibing kay Jesus na binibigyang diin ang kanyang pinakamahalagang regalo sa katauhan. Ikatlo, sa ating buhay, our offerings tells more how we trust God. Ang ating pong pagkakaloob ng mga regalo sa Diyos ay nagpapakita kung paano natin pinagtitiwalaan ang Diyos. How well we trust God? Gaano ba natin siya pinagkakatiwalaan? Sino po dito yung may plano ng kanyang pagkakaloob? Meron siyang plano. Ang church may program, may plan. Pero tayo personally, meron po ba tayong plano how we give? Halimbawa, this year, ibibigay ko yung 10% ng lahat ng kinikita ko sa Panginoon through the church. Next year, plano ko 11%. Then the following year, ang plano ko, by God's grace, gawin kong 12%. Meron po akong kilalang tao, taon-taon, ito po yung kanyang plan of giving. Sabi niya ngayon, ang giving niya ngayon, 11%. Tapos, nitong nakalipas na taon, ginawa niyang 12%. Kaya kapag binibigay niya yung kanyang ikapo, sabi niya, ibigay mo nga sa district tong ikapo. Laki pala ng sweldo mo. Ay hindi, sabi niya, 2% pa lamang ang binibigay ko kay Lord. Yung 10% compliance ko lang yon sa kanyang tithes. Kasi para sa Diyos ito. Nahihiya ako kay Lord, sabi niya. 2% pa lang ang naibibigay ko sa gawain niya. Yung pong plano niya, taon-taon, kung kaya niyang itaas ng 1% pa, gagawin niya. Kasi ginagawa niya ito sapagkat nagtitiwala siya sa Diyos na ibabalik at pagpapalain siya ng Panginoon. May maikling trivia po ako dito. Did you know that many are or have been almost 100% tithers? Among the many famous ones are William Colgate, James Kraft, alam po niyo yung Kraft Food, saka po si Henry John Haynes, yung pong ketchup na mga imported, ano po. All three of these men started out tithing 10%. And so blessed were they by the practice that at the time of their death, they were giving away almost 100% of their income. Wow! Sabi ko, kaya-kaya ng powers ko yun. Kasi nasubukan nila gaano katapat yung Diyos. Well, kasaysayan po yan. 10% lang po muna sila and then meron silang plano. Si John Wesley, ang sabi niya, give all you can, whatever you can, in all ways you can. Hindi po ba? But they give out of their love for God. Kasi ganun nila nagtitiwala sa Diyos. But out of good deed lay opposition. Makita natin sa mga talata, buhat dito sa magandang ginawa ni Mariang paglilingkod sa ating pong Panginoon, may oposisyon, may kritiko pa din. Well,
Pamilyar? Di ba? Nakaka-relate tayo. Maganda na ginagawa ng pastor at ng diakonesa, may comment pa din. DS po ako. Nakikita ko po dun sa mga report. Pero kapag ka-charge conference, wow! Ano yun? Yung binabati nila, pinupuri nila, pero dun sa comment, baligtad. Sinasabi nila yung, sabi ko, bakit hindi nyo sabihin? Have you ever discussed it to them? Sabi ko, napaka-unfair practice naman yon. Sa CBA, dapat may ganon. Dinidiscuss. Di po ba? Para makita nila yung saan sila, kung positive naman, makapag-adjust. Kasi mabubuting bagay, dapat hindi kinakaligtaan. Pero, ino-oppose ito nitong si Judas. Mary is opposed, criticized by Judas Iscariot sa verses 4 hanggang 6. Next slide po tayo. Ang pagtutol ni Judas sa kaloob ni Maria ay nagpapakita ng hindi lubos na pagkaunawa sa tunay na halaga ng ating pong Panginoon. At nagpapakita lamang ito ng kanyang personal na layunin, hindi ng katulad ng kay Maria na nagpapakita ng kanyang bukas na pagbibigay sa Panginoon. Christmas reminds us that Jesus' value surpasses material possession. Higit pa po dito, yung value ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Kasi wala namang Pasko kung walang Kristo na sinilang sa pasabsaban. Number 3, dito po ang magtatapos. Nakita ko nakangiti na sila. Hindi to totohanin ni DS yung isa pang oras. The approval of Jesus. Sa verses 7 hanggang 8. Ayan. Wala nang 9. Verses 7 hanggang 8. The approval of Jesus. Ang pagkilala ni Jesus sa ginawa ni Maria. Kinilala ni Jesus yung kagandahan at kahalagahan ng kaloob ni Maria. Mababasa po natin yan sa verse 8. Hayaan niyo siya. Kayo matagal, makakasama ko kayo. Pero ito, sabi niya, yung ginagawa niya sa akin. Kinilala ni Jesus hindi lamang yung effort o yung pagsisikap ni Maria. Bagkus nakita ni Jesus yung puso ni Maria sa likod ng kaloob na ito. Hindi lang ang halaga nito sa pera. Sa ating mga paglilingkod, nararapat din kasama yung puso natin sa lahat ng ginagawa nating paglilingkod. Hindi po yung compliance lang kasi may duty ako eh. Tungkulin ko kasing gagawin. Hello? Dapat taglay yung puso. Kasama yung puso sa paglilingkod. Kasi kapag kasama yung puso sa paglilingkod, hindi mo mararamdaman yung pagod. Hindi mo mararanasan o hindi mo mararamdaman kahit napakaraming oposisyon sa iyo. Kasi yung puso ang naghahari sa iyo sa paglilingkod na ibinibigay mo kasama ng paglilingkod na ito. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos through our church, our beloved church, the UMC, for His glory. Sa kapurihan ng Diyos. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, sa New Living Translation, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Diba? Honor Him in everything, whatever you do it for the glory of God. Nagagawa natin ito para mapapurihan ng Diyos kasi nakikita ng Diyos ang puso natin habang tayo ay naglilingkod. Kaya nagagalak yung Panginoon at napapupurihan siya. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos kasi nakikita ang puso natin sa mga intensyon natin sa paglilingkod sa Kanya.
May isang kaibigan ako, meron po siyang anak, nagtapos po ng HRM. Sino po ba dito yung nagtapos ng HRM? Hotel and Restaurant Management. Sabi niya, mahusay at masarap magluto daw yung anak niya. Pero sabi niya, mas masarap akong magluto sa aking anak. Tanong mo, DS, bakit kamo? Bakit kako, kuya? Kasi habang niluluto ko ang pagkain, kaalinsabay at may kasahog itong pagmamahal. Hello? Tama po ba? Naniniwala ako yung mga Kapampangan, kilala sa masarap na magluto. Tama po ba ako? Mga Kapampangan, ang sarap magluto. Kaya kami po, pagka mag-i-eat all you can kami, hindi ho kami dun kakain sa Bataan. Pupunta ho kami dito. Kasi alam namin, masarap po kayo magluto. Naniniwala ako na nagagawa ng mga Kapampangan ito, hindi dahil they have the skills or they have the talents, but because they have the heart in doing it. Kasi kasama yung puso sa pagluluto. Kasama yung puso sa paglilingkod at sa lahat ng ginagawa niya. Masaya kayong ginagawa ito. Hindi lang hanap buhay yung magluto. Taglay itong puso sa ginagawa. Sumasarap ang pagkain kapag kasama ang puso sa paglilingkod at pagluluto. Kaya po yung luto ng misis ko, lagi kong pinupuri yun. Kaya nga pinagmamalaki ko yung macaroni salad niya. Opo, papatikim ko ako kay Jaconesa, saka kay attorney. Kasi may puso kasama. Mga kapatid, tayo po, habang tayo po ay mga magulang, tayo po ay naglilingkod sa ating mga anak, hindi ginagawa natin ito dahil, hindi lahat ng ito, dahil duty natin ito sa kanila. Tama po ba ako? Ginagawa natin ang paglilingkod natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, hindi dahil duty natin ito bilang magulang. Bagkus dahil sa ating pagmamahal sa kanila na ating mga anak. Tama po ba ako? Kahit gaano katigas ng ulo ng anak natin, pinaglilingkuran natin yan. Hindi dahil duty ko bilang magulang, kundi dahil mahal ko siya. Kaya wag po tayong magulat na, oh, ganun ko pala kamahal ang aking anak. Na po, ang ginawa ni Jesus kay Maria, ni Maria kay Jesus, ay may taglay na puso, pagmamahal. Habang tayo naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating iglesia, gawin natin ang lahat ng taglay ang ating mga puso sa paglilingkod. You sing your heart out, choir. Kapag ka tumutugtog si Jaconesa, buhos kasi kasama yung puso sa paglilingkod. Habang nagsesermon ng pastor, bakit natin nararamdamang napagpapala tayo? Hindi dahil makapangyarihan ng salita, kundi may pagmamahal na inihahanda ang mensahe para sa inyo. Yung ilang gabing binubulay ang mga salita ay napakahabang panahon para lamang dalahin sa inyo ang mensahe na magpapala sa inyo. Mga kapatid, nais kong sabihin ng isa pang katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita at ipinadama niya sa pagsusugo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya ginawa ito dahil ito lamang ay misyon at layunin niya ng pagparito. Sabi po sa Lucas, Jesus came to seek and save the lost. Tama po, ano? 19:10 sa Lucas. Ginawa po niya ito dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Hindi po dahil misyon ng Diyos. Hindi po dahil layunin lang ng Diyos. Bumaba siya at nagkatawang tao dahil sa pag-ibig niya sa atin. Sa John chapter 3 verse 16, sabay-sabay nga po nating sabihin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos,
Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos. Kailanman hindi tayo iiwan ng Panginoon. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, hayag man o lihim, intention man natin o hindi, kasalanang malaki at maliit, nakikita ng tao o hindi, still mahal tayo ng Diyos. 2 weeks ago, kasama ko tong aking anak na may mild autism. Nagda-drive ako, tanong niya sa akin, Dad, dahil ba ganito ang kalagayan ko, pupunta ako sa impyerno? Sabi ko sa kanya, no anak, mabuti ang Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sino po dito yung lumaki noong dekada 70 ba, 80? Panahon ni Ray Valera. Kilala po ninyo yon. Meron siyang isang awitin. Yung title is Walang Kapalit. Alam niyo po yon? Walang Kapalit. Ganito po yung isang bahagi na awitin po niya. At kung hindi man dumating sa atin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kahit ang tao nire-reject niya ito, kahit ang tao hindi niya pinapansin ito, ang kaloob na regalo ng Diyos sa tao, pero ang pakiusap ng Panginoon katulad ng awitin, huwag naman ipagkait ng tao na mahalin pa rin siya ng Diyos. Amen. Naniniwala akong walang mapagkait sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi ang nais natin, Lord, maranasan ko pa yung pag-ibig na yan sa araw-araw. Alam niyo ang problema ng daigdig natin? Kailangan ng tao ang pag-ibig. Kailangan ng tao ang respeto. Kailangan ng tao ang pag-unawa sa halip na kondemnasyon. Na dapat sana hindi ito naririnig sa pulpito ng simbahan. Because our church should be a safe space sa lahat. Na kahit sana hindi sila kaibig-ibig, pero wag nating pigilan at tayo maging dahilan para hindi sila mahalin din ng Diyos. Ilan pang aral na maaari po nating makuha dito. Lesson we could found in the text. Next slide po tayo. That is true worship. Give gifts that honor Jesus. Magbigay tayo ng mga kaloob na nagbibigay kapurihan sa Panginoon. Katulad po nung babaeng balo na nakita natin na maraming nagkakaloob ng ganito. Pero ang sabi ng Panginoon, that lady, that old lady. Tama po ba yon? Alam natin kasaysayan na yon doon sa templo. Mas nalugod yung Diyos. Kasi sa kanila, yun lang bahagi ng kanilang kinikita ang binigay nila. Hindi na mahalaga sa kanila yun. Pero ang babaeng ito, yung buong buhay niya ang binigay. Ikalawa, selfless love. Tularan natin po yung generosity nitong si Maria, prioritizing relationship over possession. Ikatlo, remember Jesus' ultimate gift, His life, given for our salvation. Pinakamahalagang regalong matatanggap natin sa Pasko ay ang kaligtasan natin, ang katiyakan nito. Sana
nung iabot sa atin ng Diyos ito sa pamamagitan ng pagkilala natin at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Wag na nating bitawan ito. Pagkus pagyamanin natin ito. At sa pamamagitan ng inspirasyong binigay sa atin ito at kaligtasan, gamitin natin ito para ipaglingkod naman upang ang mas marami naman ay makabiyaya ng kaligtasan din sa pamamagitan natin. Pinagkalooban tayo ng kaligtasan, huwag naman nating ipagkait ito sa iba. Let's share it. Who knows, kayong gamiting instrumento ng Panginoon sa kaibigan nyo, sa asawa ninyo, sa kapatid ninyo, at sa marami pa ninyong kapitbahay sa dakong ito. Alam niyo po yung kuya ko, si Pastor Misael, panganay po namin yan, 1 taon ko po sinishare, hindi ako tumigil hanggat hindi po siya nakakilala. Galing po kami sa isang pananampalataya na yung Diyos ay binibit-bit. Ang kuya ko, uuwi yung pagkagabi, mayroong pong kandila na mayroong pandito. Sabi ko, galing ka doon. Pero pinagpipray ko siya. Diyan ka sa pananampalataya mo, dito ako sa pananampalataya ko. Sabi niya sa akin. Pero pinagpipray ko siya. Dumating ang time, nakakilala siya sa Diyos. Ngayon, nauna pa siyang pumupunta sa kapilya. Nasaan yung koyang? Pupunta kami, practice kami sa koyang. Nauna na. And eventually, 1993, nagpastor. 1988, nung nagpastor po ako, 1993 siya, saka yung isa ko pang kapatid. Sabay po silang pumasok sa ministry. Kinausap ko sila, diniscourage ko sila, sabi ko, pero sabi na hindi, tutuloy kami. Baka po may mga kaibigan kayo na kailangan ng regalo ng Diyos sa Kapaskuhang ito. It is the best gift we could ever give to them, not just material things. Pray for them. Reach out. Itaas natin sila sa Diyos. Mga kapatid, suriin po natin ang ating mga regalong ipagkakalob sa panahon ng Kapaskuhang ito. Nagpapakita ba ito ng ating pagmamahal o nagpapakita lamang ito ng ating obligasyon? Masaya ba o napipilitan lamang dahil obligasyon? Napatunayan po sa mga pag-aaral na mga mapagbigay ay mga taong higit na masaya. Next slide po. Ayan. Sa www.lemonade.com blog, Psychology Givers, Takers, Matchers. Sabi doon, everyone loves, trust, and support givers since they add value to others and enrich the success of the people around them. In short, givers succeed because their giving leads to quality relationships which benefit them in the long run. With such strong relationships, it's no wonder givers are also happier people than takers. Masaya sila sa ginagawa nila. Sa aking pong pagtatapos sa Paskong ito, panalangin ko, naway maging inspirasyon sa atin ang regalo ni Maria. Naway ang ating mga gawa ng pag-ibig at kabutihan ay magpakita ng tunay na diwa ng Kapaskuhan na parangalan si Jesus, ang pinakamahalagang regalo sa sangkatauhan. Panginoong Jesus, salamat sa kaloob ng pag-ibig, naway ang aming mga pagdiriwang ng Pasko ay magpakita ng iyong kahalagahan. Amen. Bago po ang magtapos, panoorin po natin ang isang video clip po na ito. In-invite ko po sila buhat sa US. Makinig na po tayo. Ilang minuto lang naman po yan.
It's all I have to give. Two hands and one heart, one life to offer you. Two hands and one heart, that's what I give to you. Little becomes a lot when it's in your hands. Take me and make me more like you. It may not seem like much, but with the Master's touch, I know that I'll be more like you. Oh, yes, I will. I have two hands and one heart, one life to offer you. Two hands and one heart, that's what I give to. Two hands, I have two hands and one heart, one life to offer you. Two hands and one heart, that's what I give to you. That's what I give to you. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Amen. Maraming salamat po, DS, sa isang napakayamang mensahe ng pagbibigay ng ating best sa ating Panginoon. All for God's glory. Inaanyayahan ko po kayong muli dito sa harapan at ang chairperson natin at si Diaconessa Jill at ang ating lay leader upang ibigay ang itong Certificate of Appreciation kay DS. Ganito po ang nakasaad. This Certificate of Appreciation is presented to Reverend Merlindo de los Reyes for humbly answering God's call, joyfully sharing his personal encounters with the Lord, and his testimony of faith, reflecting the true spirit of Christmas during the Simbang Ganingaldo of Pulong Maslay, UMC, with the theme, Searching for the Meaning of Christmas in the Gospel of John, held at Pulong Maslay United Methodist Church, Capilla, Pulong Maslay, Guagua, Pampanga, given this 23rd day of December 2024 in the year of our Lord Jesus Christ. Signed, Reverend Richard Liwanag, Administrative Pastor. Signed, Brother Jerickson John C. San Agustin Council Chairperson. Signed, Deaconess Elizabeth Jill Silwat, and signed, Attorney Lady Ann V. Sanggalang, Church Lay Leader. Sa Diyos po ang papuri. Welcome kang kapatada Jamin Fernandez sa tayo. Tayo po. Ita. Wow. Anak ng Pastora Gina. Po. At may welcome. Hindi na welcome. Ayan. Welcome kay Makoton. Ayan. Marami siguro silang bulak. Kaya welcome at pasensya na, hindi ka nabati kanina. Opo. Okay. Sige po at tayo dumako ngayon sa ating paglapit sa Diyos at pagpapasalamat sa ating
buhay na Diyos sa lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa niya sa atin. It came upon the midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their hearts of gold. Peace on the earth, goodwill to men, from heaven some gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. Still through the cloven skies they come, with peaceful wings unfurled, and still their heavenly music floats o'er all the weary world. Above in sad and lonely place, they went on hovering wing, and evermore its banner sounds, the blessed angels sing. Opo kaya kaming Diyos, yung kaya ganaganang bagay, pibandyan nyo. Yung naman kailangan, yung material things. Pero yung puso, yung lalo nyo, nung makanano kami, katapat keka, nung makanano kaming makasadyang magkalub keka, uling gagamitan mo rin balang metong baka nito, maging kasangkapan, o maging alulud, na ning kanwanan, king iglesia. Opo kaya kaming Diyos, dalupa na yung sasabyan nyo, king banal na kasulatan, panuwanan nyo kami, emo para kaya kami. Nung panahon ba kanito, makasawag kami, garing pakakalulu. At yung kaya kang iglesia, maging alulud yo, karing kanwanan na pagkalub mo, karing kaya kang anak, at makanyan mo naman tataglos yung kanwanan king iglesia, baka kanita misopan la rin pakakalulu. Dalong lalo na ngayon panahon ng Kapaskuhan, iglesia, tunepin, bigawa na yung mission. Wuling mission mo, nung pa naman, bangi pakit ng lugod, kareng hanggang tao, lalong lalo na may git, kareng at karing luwal na ng iglesia, bang kanita panamdaman da, ating Diyos at tinipak at iking sulip bang kanita, iligtas la, king kasalanan, ligtas la king kapahamakan. Nakalasalamat king kaya kang anak na ginamit telakad. Baka nita mi pasyag lang mit mong tapang deting amano, kang Diez Merlindo de los Reyes. Nakalasalamat king kayang bi at panalangin mi, king kayang distritong kayang panimunan, naika kaya kaming Diyos, imunye dakalpang kabyas nan kaya. Baka nita apanimunan ning mitmong katapatan ing distritong pagkatiwala mo kaya. At panalangin ko kaya kaming Diyos, isustain me, palakasan me, aliwa mo kayang physical aktawan, maging yung kayang espiritu. Baka kanita na naman yung pakirapan kayong destino, balo mi mayan, yung metong district superintendent. Nga panalangin ko kaya kaming Diyos na sopa niya po, lalong lalo na king panahon ngeni, yung malilyari king iglesia. Oray ni rin kaya kang anak, binapit, bingaliwa, may natili ka rin karelang sarasariling luklukan. Baloyo kaya kaming Diyos nung nano yung adwanda keka, at nung nano yung karelang panalangin.
Makanyan mo naman karengkya kaming kayabe online na sasamba at karengkya kaming kapatid at yung ngaliwang bansa mila kakalingwan panalangin. Uling balo mi masakit ting makalaot king pamilya. Nyapin panalangin ko kaya kaming Diyos na ingatan mo la nung nukarin mo tildo na idala mo la rin anak mo. Baka nita itang kanuanan si Jam karela karin king lugar ito tunepin na kamtanda ating kanuanan taglus karing karelang pamilya kaya king Pilipinas at maging kanuanan la king iglesia nung nukar nila makabilang. Takala salamat karing kaya kang anak ababiye panahon ng pong oras migigising maranon baka nita samba pakitagponda ka at balo ko kay kaming Diyos ngayon kayabakan atin kang mensay karimbalang metong opo metong yaming mensay kaya kaming dimdam pero miyayaliwa ing mensay mo kaya kami at ikay makibalo nung nano ing pakirapan miking biye at balo mi kaya kaming Diyos reting mensay kaya kaming dindam maging pasikan la baka nita arapan mi ing nano mang bage ketiking sulip abang asyo kami keti at makanyan mo naman din kaya kaming kapatid amiras ng aldorang baitan panalangin mila at lalapit kaya ka nakilalanan da na ikaing Diyos ing sangkan anyapin miraragdagan pa ing karelang biye at makanyan mo naman karing kaya kaming kapatid amiras ng aldon ing karelang pamiyaptasang puso panalangin mi na patuloy na maging matatag ing karelang pamyabe bilang miyasawa at patuloy kang maglibutad king karelang relasyon kaya kaming kapatid na masakit kaya kaming Diyos itagkilme ing kaya kang may payang gamat king masakit na yung party ring karelang physical katawan baka nita kumayap la baka nita king aldon ing kapaskuan masikan la ipakit ing lugod kareng aliwang tao kaya kaming pansamantalang pamikawakawani, ingatan mo kami king patingapon, ilautyo kami, king nanumang disgrasya, ampong kapahamakan. Iting ka na akong panalangin, king Legyon ni Jesus, kaya kaming mga busampong Ginoo. Amen. Panginoon, handa ang aming puso, isipan sa patuloy po ninyong kapahayagan sa amin at pagkilos, O Diyos, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay at pagdako sa aming mga tahanan at mga tungkulin sa maghapong ito. Igawad nga po ninyo, O Lord, ang masaganang basbas o bendisyon sa bawat isa at maranasan nila itong siksik, liglig at umaapaw. At ngayon, tanggapin ninyo ang masaganang pagpapala ng ating Diyos na sumasamang langit, ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanglaw, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, sumaating lahat ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen. Lapa mo pong lalwal. Luklok tapa mo po.